ito ang tamang pag-G chord. Well, depende sa kanta. Pero usually, ang napapansin ko sa mga baguhan, ang kanilang ginagawa talaga sa pagtitipa or pagkuchord ng G ay ganito. Which is really good. Pero kapag lumampas na kayo sa pagiging sobrang baguhan, abay, kailangan din na i-improve nyo na din, no, ang inyong pagtitipa sa gitara. Now, ang isa sa pinakamaganda talagang way para itipa natin or i-chord ang G chord is ganito. So, ganito ang ginagawa ng iba muna. Ito ang middle finger nandito sa 6th string, 3rd fret. Ang hintuturo nandito sa 2nd fret, 5th string. And then, ang ring finger nandito sa 1st string sa 3rd fret. Okay, so, ganyan yung ginagawa. Iba ang gagawin natin ngayon. Ang ating ring finger ay nandito sa 3rd fret, 6th string. Ang ating middle finger nandito sa 2nd fret, 5th string. And then, ang ating little finger nandito sa 3rd fret, 1st string. Ngayon, bakit mas maganda ito kaysa dito madalas? Kapag ginagawa natin ito, mas madali nating magagawa ang mga ganang open chord techniques. Mga ganyan. So, mas madali siyang gawin. Ano pa? All my bags are back, ready to go. I'm standing here outside your door. So, ano pa ang pwedeng gawin kapag ganito ang chord? Mas madaling mag-fingerstyle. Mas madali din natin i-play ang ibang mga kanta na alam na natin. Kahit na aralin nyo lang din para naman mas marami kayong technique na alam sa pagkikitara. And of course, hindi ko naman sinasabi na pangit ito, maganda pa rin ito, of course, dahil marami magagawa rin sa ganitong posisyon ng mga daliri. Okay din naman. And of course, para mas gumanda yung tunog ng G, kasi minsan ang ganito ang tunog ng G, no? So, B ito. Pwede nating pindutin ang D, kasama ang D, which is dito sa 2nd string, 3rd fret. Mas gaganda ang kanyang tunog. Nag-i-stand out kasi ang B dito na tunog minsan. Which is B rin naman ito. Pero minsan mas maganda kung dito na tayo sa D. Ito. Hindi ko alam kung anong ginagawa ko dun. Anyway, salamat sa panonood.